Hi! Magandang araw po sa ating lahat. Ang atin pong video sa ngayon ay patungkol po sa pagbabayad in full ng atin pong outstanding housing loan balance sa atin pong pag-ibig. Kung kayo po ay nagpaplano na bayaran in full ang inyong pong housing loan balance, or maybe in the future ay gusto niyo pong bayaran na agad yung inyong pong outstanding balance, well, ang video po na to ay tamang-tama para po sa inyo. Para po bayaran ang ating outstanding loan balance, share ko po sa inyo ang amin pong personal experience kung paano po namin binayaran ang amin pong housing loan balance sa pag-ibig. Recently po tayo ay nagbayad doon po sa ating second property na naka-housing loan po sa pag-ibig. So in less than 1 year ay nabayaran po natin. So ang ginawa po natin nung una ay sinubukan po natin yung applied to principal, no? Kaya meron po tayong mga video dito kung paano pabilisin ang atin pong housing loan. So tayo po mismo ay nag-apply to principal at dito napatunayan po natin na pupwedeng sa pag-ibig branches ka magbayad ng apply to principal at pupwede rin naman through virtual pag-ibig. So sobrahan mo lang po yung inyo pong binabayad. At ang ginawa ko po ay sinobrahan ko ng dinoble ko po ang akin pong monthly payment. And of course, syempre, nag-decide na tayo before mag 1 year at tinaon din po na birthday ko ng August, no? So, as a gift na rin ng wife ko, so sabi niya ay bayaran na lang natin in full ang ating pag-ibig housing loan. At ang ginawa po namin ay nanood kami ng ibang mga videos and nag-search din po kami, no? And even po sa atin pong statement of account natin sa pag-ibig housing loan, may nakalagay naman po doon contact information kung paano po tayo kung meron po tayong mga queries, may mga inquiries, kaya po tinry po naming mag-email doon po sa nakalagay sa SOA. At ang ginawa ko po nung August 19 po, no? So nag-email po ako. Ang nilagay ko lang naman na title sa email ko ay yung How to Pay in Full the Outstanding Loan Balance, tapos nilagay ko po yung Housing Loan ID. And of course, syempre nilagay ko yung name ko as borrower, no? Dahil mga 3 PM ko na to na-send, nag-reply naman sa akin ang mismong pag-ibig, no, ang Accounts Management Division, no, ang ambd.amd2@pag-ibigfund.gov.ph, no. Ito po ang response nila, nakalagay po dito, if you plan to pay the entire balance in full, kindly provide us 2 valid identification of the borrower for validation. So, yan po yung nire-require. Kailangan ko pong mag-email back, no, ng 2 valid IDs ko. So we can request for the final amount to our accounting department. And you may settle the final balance to any nearest pag-ibig branch, no? Tapos kailangan ko lang magdala ng 2 government-issued IDs upon payment kung ako yung magbabayad. Pero kung true representative, mag-provide lang po tayo ng authorization letter, yung ID po natin at yung ID ng ating representative. And of course, syempre, nag-email back po ako ng akin pong IDs, 2 valid IDs. And after that, ng afternoon, nag-response back na sila, no? Nakagawa na po sila ng final SOA po, no? So attached is the statement of account for full payment on August 30, 2024. The last payment considered in this statement was on August 13, 2024. If you have other prepared date of full payment, kindly inform us ahead. So halimbawa, gusto natin ng ibang date, so kailangan lang natin mag-response back sa ibang date, no? Pero kami as is na po yan, no, August 30. Also, if you are paying through check, please make it payable to Home Development Mutual Fund or HDMF, no? Tapos pwede nating bayaran sa pag-ibig branches at magdala lang tayo ng ID based doon sa ating previous na email po nila, no? And after 2 weeks ng payment, pwede tayong mag-contact dito sa nilagay po nilang information. And dito, naka-attach po yung SOA na mismo. So, tignan po natin kung ano po yung itsura ng SOA ng sinend po ng pag-ibig. Well, ganito po ang itsura ng ating pong statement of account na final for payment. Of course, syempre nakalagay po dito yung pag-ibig fund, collection, accounting, billing, and ledgering office, no, computation of arrears. So, nakalagay po dito yung housing loan ID number natin, pangalan natin, yung ating interest rate, terms, no, at kung ano nakakasakop na circular sa pag-ibig, no.
And yung purpose niya, which is yung purpose po natin dito ay yung atin pong full payment. Tapos magkano po yung ating principal. Dahil po nagsobra po ako ng payment that time, so meron po tayong excess payment dito. At tumakbo rin po yung interest, no, from August 13 kasi August 12 yung ating due date. So tatakbo po yan ng 18 days, no. Ito po yung ating interest doon sa ating housing loan. Napansin ko lang po dito sa atin pong SOA, wala naman po mga pre-termination fee na nakita po tayo, no. Kaya ito po very good na kumbaga ang babayaran lang talaga natin ay yung final outstanding balance po natin, no, which is yun naman po yung ginagawa natin nung tayo ay nag-a-apply to principal, no. Kaya yan po yung ating babayaran mismo sa Pag-ibig. And then nung dumating na po ang ating due date, which is August 30, of course syempre very excited tayo na pumunta mismo sa Pag-ibig para bayaran in full ang atin pong outstanding loan balance. Alam niyo naman, iba pa rin kasi yung pakiramdam na talagang mapupuli paid mo ang iyong housing loan, no. Bagamat kami second property na namin ito na fully paid namin, talagang ito kasi Pag-ibig housing loan yung una kasi namin ay hindi naman talaga ni loan, no. Kaya ito first time experience, paano ba yung syempre yung magiging feeling mo kapag magbabayad ka ng outstanding loan balance mo, no. And we're so blessed by God, no, na tayo ay binayaan din talaga ng financial blessings na we have the capacity to really pay for our housing loan, no. Of course, syempre pinagsumikapan natin to sa matagal na panahon sa pagtatrabaho natin bilang accountant and hanggang sa napunta tayo sa real estate business, no. At yun nga, pumunta po tayo sa Malolos, Bulacan, and during that time, syempre sa Via NLEX ang pinakamabilis, no, na biyahe natin from Bukawi, Bulacan, no. And we're so excited na may nakaligtaan po tayo, no? Kasi pagdating po natin sa Malolos na Pag-ibig branch, sarado po ang Pag-ibig branch doon. Kasi nga, holiday po ng araw na yan. Siguro nakaligtaan po namin na sarado din even yung mga government branches kasi nga po ay holiday. Of course, syempre kapag excited ka, nakalimutan mo na yung mga ganung bagay, no? Ang naalala lang namin, walang pasok yung mga estudyante. Pero even sa mga bangko pala at sa mga government agency ay sarado. So wala kaming choice kasi ang ating SOA ay dated talaga ng August 30. Otherwise, magpaparecompute pa, no? Kaya ang ginawa po namin ay since nakaset na yung ating due date na August 30, so wala tayong choice kung hindi mabayaran talaga yung ating outstanding loan balance, no? Kaya ang ginawa po natin, pumunta po tayo sa San Fernando, Pampanga, no, na hindi sakop ng Bulacan. Of course, syempre hindi po holiday doon. Kaya doon po tayo pumunta na Pag-ibig branch, no. So from Malolos, pumunta po tayo ng San Fernando, Pampanga na Pag-ibig branch, no. Of course, syempre mga 1 hour travel, no, from Malolos to ang San Fernando. At during that time, medyo matraffic pa sa area ng San Fernando, no. And of course, dahil check payment tayo, tinitignan din natin baka mamaya meron silang time para dun sa check-in, no? Kasi alas 11 na nung time na yun, no, na nasa Malolos pa kami papunta sa San Fernando. And then pagdating po natin sa mismong San Fernando Pag-ibig branch, of course pumila po tayo doon at kumuha ng number, no, sa payment. And pagdating po natin sa payment, medyo mahaba po ang atin pong pila, no? At hinintay po natin yung ating pila at doon na rin po tayo nag-issue ng check-in, no? Kaya lang pagdating po natin sa cashier, no, meron pa pala tayong pagdadaanan na ibang department, no, yung housing loan account department po nila, no, which is sa kabila pa. Kailangan kasi nilang i-verify at mag-request for payment doon. So ginawa natin, tinuro naman po sa atin, no, pumunta po tayo doon sa ating kung housing loan account department at doon po tayo nagpa-assess, no. So yung SOA po natin na galing sa email from the main office, no, ng Pag-ibig, yun po yung pinakita natin doon sa counter sa may housing account department. And doon, nag-create po sila ng request for payment at yun po yung ating ginamit, no. Bumalik ulit tayo doon sa main Pag-ibig branch sa San Fernando at pumila ulit tayo kasi of course syempre na revoke na yung ating original na pila, no. And then until such time na of course syempre dumating na tayo sa pila. So sa paghihintay natin, sa sobrang excitement din, no, at yun nga, nabayaran na natin finally yung ating outstanding loan balance, ating Pag-ibig housing loan in less than 1 year. Kasi
October nung na-loan takeout and then nabayaran po natin ng August 30. So mga 10 months lang yung ating pagbabayad ng atin pong housing loan. And then after ng payment natin, nag-photocopy tayo ng OR kasi nga kailangan nating bumalik sa housing account department kasi kailangan nilang i-attach doon no na nagbayad na talaga tayo doon sa kanilang issue na request for payment. At of course, syempre, ni-remind lang nila ako na after 2 weeks pwede na ako mag-follow up sa mismong main office kasi yun na nakakasakop sa Bukawi, Bulacan no. Pagdating po sa ating accounts no sa title ng atin pong property. Maybe kapag ka po naka-receive na tayo ng atin pong title at nag-follow up tayo, gawa na lang din po natin ng separate na video. So, yan po ang aming experience ng amin pong pagbabayad ng aming outstanding loan. So, kung kayo po ay may mga bagong housing loan or kung kayo po ay may housing loan, maybe subukan nyo po muna yung applied to principal. Mag-create lang po kayo ng account sa Virtual Pag-ibig, mag-register po kayo doon para nakikita nyo po yung outstanding loan balance po ninyo. And doon na rin po kayo magbayad no, ng payment. Doblehin nyo lang yung monthly amortization po ninyo para yung kanya pong doble ay maibabawas po ng buo doon sa outstanding balance para mabilis po ang pagbabayad ninyo ng inyo pong loan balance. At pag dumating yung panahon na talagang meron na po kayong savings, malaking pera, pwede nyo rin pong i-consider ang pagbabayad in full para wala na po kayong intindihin na housing loan. Depende po sa inyo pong capacity. No? Of course, syempre, with consideration din po ng inyong financial stability or maybe may paggagamitan kayo ng ibang investment. So maybe mas priority nyo po yun. So titignan nyo rin po no, kung ano bang mas mainam, kung babayaran ko na ba in full, kung gagamitin ko muna ito for business or investment. So titignan nyo lang po kung ano po yung mas mainam doon sa dalawang pwede nyo pong maging decisions. Sa amin po kasi ay yun ang nakikita namin na mas maganda pong decision for the current moment no with consideration ng amin pong financial condition no. So yan lang man po ang ating sharing. Kung nakikitaan nyo po ng value ang atin pong video, you may consider po subscribing sa atin pong channel. And also, pwede nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyo pong mga kakilala para po magkaroon sila ng idea kung paano ba mapabilis ang pagbabayad ng ating housing loan o kung paano bayaran ang atin pong outstanding loan balance sa Pag-ibig. So ito lamang po ang ating sharing. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.